Paano pala kung ang masayang trip niyong magkakapatid, mapa-road trip, food trip o anumang trip yan, ay nauwi sa kapahamakan at katatakutan na kailanman ay hinding-hindi niyo makakalimutan? Anong kwentong kahihilakbutan ang naranasan mo kasama ang iyong mga kapatid? Magandang gabi o araw sa inyong mga kadiliman na nakikinig. Tunghayan natin ang kanilang mga istorya. Pahabol lang po pala bago natin simulan ang kwentuhan. Maglalambing lang po sana sa mga kadiliman na patuloy na nakikinig at nag-aabang ng mga kwento sa channel. Hihingi po sana ako ng suporta sa aking second channel na Tinig Balahibo. Mas madalas po ako mag-upload sa channel na yon. Nasa description at comment section po ng video na to ang link sa second channel ko. Sana ay mag-subscribe, like, comment at i-share nyo na rin ito para tuloy-tuloy ang pakikinig ng mga nakapaninindig balahibong kwento. Aabangan ko po kayo doon ha. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Itago nyo na lang ako sa pangalang Romel, taga Laguna. Itong kwento ko ay isang karanasan o pangyayari sa buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan magbasa hanggang ngayon. Hindi ko maintindihan o maipaliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi naman kasi ako lasing para sabihin guni-guni ko lang yun o di kaya ay dala ng kalasingan. Isa pa, Sir Bob, kasama ko yung dalawang kapatid ko nang mangyari ito. Ako ang panganay sa aming tatlo. 25 years old ako nang mangyari ito. 22 naman yung sumunod sa akin na si Ronron at yung bunso naming si Rowena ay 19 years old. Nung mag-Holy Week ng taong 2016 ay nagdesisyon kaming magkakapatid na mag-road trip papunta sa bahay ng lola namin sa probinsya ng Quezon. Ako ang driver at nasa passenger seat naman yung si Ronron. Nasa likod yung bunso naming babae na si Rowena o Weng. Bandang alas 11 ng gabi kami umalis para maiwasan ng traffic dahil kasagsagan talaga ng uwian sa mga probinsya. Maayos pa nung una at masaya kaming nagkukwentuhan. Ang ingay pa ng dalawa at panay-asaran. Pinatugtog din noon ni Ronron ang stereo at nagkantahan kaming tatlo sa loob ng sasakyan. Hanggang sa maarating kami sa isang mahabang bahagi ng highway na napapalibutan ng mga puno. Wala nang bahay. Wala nang poste ng ilaw. Napasambit si Weng na ang creepy naman daw at sobrang dilim ng daan. Kaya dinahan-dahan ko lang ang pagpapatakbo. Hindi ko gaanong kabisado ang lugar dahil first time kong magmaneho papunta doon. Kadalasan kasi si Papa ang nagmamaneho kapag bumibisita kami kina Lola. Tanging headlights lang ng sasakyan namin ang nagbibigay liwanag sa daan. Nang biglang may tumawid noon na itim na pusa na muntikan ko pang masagasaan. Bigla akong napapreno sa gulat at napaantanda. Malas daw kasi kapag may pusang itim na tumawid sa daanan mo. Hindi naman masama kung paniniwalaan ko yon. Nagpatuloy na ako sa pagmamaneho. Himalang natahimik yung dalawa habang padaan kami sa mahabang highway. Bandang alas 12:30 ay andun pa rin kami sa highway na yon. Ganun pa rin, Sir Bob. Walang kailaw-ilaw. Napansin ni Weng noon ang isang maliit na bahay sa gilid ng kalsada. Parang may nakaburol doon pero wala gaanong tao. Napalingon nga ako at nakita ko rin yung ilaw sa kabaong. Hindi yung gaanong maliwanag sa labas pero kalat sa loob ng bahay yung liwanag. Nakita ko rin yung dulo ng kabaong kaya alam kong may burol nga doon. Nakita rin ng dalawang kapatid ko yon. Ang sabi pa ni Ronron, may lamay daw ba? Parang wala namang tao. Dahil siguro malayo sa ibang pamamahay. Malayo na rin ang tinatakbo ng sasakyan namin. Ang akala ko ay makakalagpas na kami sa kahabaan ng highway na yon na wala man lang kailaw-ilaw. Pero ganoon na lang yung pagtataka naming tatlo nang may madaanan ulit kami na bahay na may nakaburol. Oh, parang ganyan lang din yung nadaanan natin kanina, sabi ni Weng na kinikilabutan. Sinabi ko naman na baka nagkataon lang, pero maski ako sa sarili ay nagdududa na magkaiba yon.
kasi pareho siya na walang kapitbahay at wala gaanong tao. Pero hindi na namin gaanong pinansin. Parehas lang namin tinatakot ang mga sarili. Natahimik kaming tatlo at alam kong nakikiramdam din yung mga kapatid ko. Okay na sana, Sir Bob, medyo nakalimutan na namin. Pero maya-maya lang noon ay binadaanan naman kaming bahay na may nakaburol. At doon na sabay-sabay kaming napamura. Napabilis tuloy ang patakbo ko sa sasakyan dahil sa takot. Hindi ko alam ang gagawin para hindi na namin muling madaanan yon. Kaya hininto ko muna yung sasakyan dahil baka napaglalaroan na kami ng kung anumang elemento. Nang muli kong paandarin ay medyo maayos-ayos na ang pairamdam namin. Inasahan namin noon na hindi na namin yun muling madadaanan pa. Napaantanda at nagdasal pa kami bago umalis. Medyo nawala yung kaba ko dahil may nakita na kaming poste ng ilaw sa tabi ng daan. Pero ganun na lang ang pagtayuan ng balahibo ko at ganun din daw yung mga kapatid ko. Kasi doon mismo sa tapat ng poste ng ilaw na yon ay ang bahay na may burol. Nanginig na ang mga kamay ko sa manibela at medyo gumewang pa nga dahil sa takot. Biglang nagsalita si Weng nang, "Bumusina ka kaya kuya?" Medyo nanginginig pang sabi niya. Hindi ko talaga naisip yun nung una pero sinubukan ko. Baka katulad din yon ng mga kwento tungkol sa mga multo o white lady na nagpaparamdam sa daan. Kailangan businahan bilang pagbigay galang o respeto sa lugar at mga elementong naninirahan doon. Nang malapit na ako sa bahay na may burol ay bumusina ako ng sunod-sunod. Biglang nagpatay sindi yung ilaw sa may poste, Sir Bob. Mas lalo akong kinilabutan nun. Pero nagulat kami nang makita sa may unahan na maliwanag na at may mga poste ng naasinding ilaw. Nakahinga kami ng maluwag at tuloy-tuloy na rin ang naging biyahe namin. Pero may pagsisisi na kami kung bakit pa kami nag-road trip ng gabi. Kung pumirmi na lang kami sa bahay noon ay baka hindi na namin naranasan pa yon. Muntikan pa kaming mapahamak. Paano na lang kung hindi na kami nakalabas sa lugar na yon? Alam nyo ba nang minsang dumaan kami doon, Sir Bob, ng araw, hindi naman ganun kahaba ang highway katulad ng naging biyahe namin ang gabing yon? At walang bahay na atulad ng nadaanan namin dahil puro puno lang at malawak na palayan ang naroon. Yung fun trip ng magkakapatid na uwi sa bad trip. Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. Tawagin na lang akong Miguel, taga Guimaras. Migi ang palayaw ko. At itong kwentong ipinadala ko sa inyo ay pinaka nakakatakot na nangyari sa aming magkakapatid. Bali meron akong 3 kapatid. Ako ang panganay, tas kambal ang sumunod sa akin. Isang lalaki at babae yung bunso namin. Sina Samantha, Jonathan at Lenlen. Dapat ay hindi na namin isasama si Lenlen dahil 12 years old pa lang siya nung panahon na yon. Nasa high school naman ang kambal at nasa second year college ako. Nilakad lang namin yon katulad ng nakasanayan namin. Hindi naman nakakatakot ang lugar namin dahil malapit lang ang mga bilihan sa police station. May madadaanan kaming plaza, simbahan at munisipyo na katabi din ng police station. Medyo madilim ang plaza noon kaya dire-diretso lang kami naglakad papunta sa convenience store. Nang may marinig nun si Lenlen na parang sumitsit daw sa amin, dun yun nanggagaling sa plaza. Lahat kami ay nagsilingunan. Wala naman kaming nakitang kahina-hinala. Walang tao doon dahil mag-aalas 12 na kasi. Mahina kami nagtawanan at nagkwentuhan papuntang convenience store. Nang muling lumingon si Lenlen, narinig na naman daw niya yung pagsitsit. Pero wala kasi kaming narinig nun. Nang nasa convenience store na kami at pumipili ng pagkain, napatingin ako sa labas. Sakto talaga na pagtingin ko doon ay may dumaan sa labas. Kita kasi sa salamin na bintana ng buong convenience store. At yung nakita ko,
Isang babae na parang nakalutang, sir. Ang bilis lang ng pagdaan nun at bigla na lang nawala pagkalagpas sa may pinto. Hindi ko alam kung may nilikuan yon o dumiretso. Pero nang lumabas kami ay wala na akong nakita. Nang pauwi na kami, doon ulit sa may plaza, padaan pa lang kami ay nakarinig kami ng malakas na pagtikhim. Alam niyo yung parang nag-aalis ng bara sa lalamunan. Nagkatinginan kami at nagtanungan kung sino yon. Kami lang naman ang tao sa kalsada noong mga oras na yon. Inilawan pa ni Jonathan yung parteng madilim ng plaza na dinaanan namin. Wala talagang tao. Kaya nagmadali na kaming maglakad pa uwi. Sinabihan ko sila na huwag nang lumingon kapag may narinig pang kung ano. Hinawakan ko sa kamay si Lenlen at naghawakan na rin ng kamay ang kambal. Maya-maya nun ay nagsalita si Samantha. Parang may naasunod daw sa amin. Lilingon si Lenlen pero sinabihan ko siyang huwag lingunin at bilisan lang ang paglalakad. Ang bilis talaga ng tibok ng puso ko nun. Alam kong pare-pareho na kaming kinakabahan. Pareho din naming naririnig noon ang mga yabag sa likod. Dahil sa matinding kuryosidad na baka may nakasunod gang tao sa amin ay mabilis ko yung nilingon. Pero ganun na lang ang gulat at kilabot ko nang wala akong anumang nakita na nakasunod sa amin. Pero andoon pa rin yung mga yabag na alam kong hindi galing sa amin. Napamura na lang ako ng mahina at hinila ko sila ng mabilis para maarating ng bahay. Pagdating namin noon ng bahay ay walang kailaw-ilaw. Hindi nagpailaw nang umalis dahil baka magising si na mama. Nagtaka kami noon, Sir Bob, dahil parang may kumikilos sa bahay kahit madilim. Halalagot pa kami dahil naisip namin na baka nagising si na mama o papa. Sumilip muna ako sa bintana pero wala akong maaninag. Dahan-dahan kaming pumasok. May naririnig kaming parang naglalakad sa loob ng silid namin ni Jonathan. Inisip talaga namin na sina mama yon at chinecheck kung andoon kami. Kaya nagmadaling pumasok sina Lenlen at Samantha sa silid nila para andoon sila oras sa pumasok ang sino man kina mama. Naghintay kami na lumabas na ng silid ang sino mang pumasok doon. Tinago pa namin ang mga pinamiling pagkain sa convenience store. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala pa ring lumalabas. Kaya pinasya na naming pasukin ni Jonathan yung silid. Pagbukas ko ng pinto, kadiliman lang ang sumalubong sa amin. Wala kina mama o papa ang naroon dahil kung man ay magbubukas sila ng ilaw. Mabilis kong pinindot ang switch ng ilaw. Walang tao pero nakabukas ang bintana namin. Unang pumasok sa isip ko ay baka may magnanakaw pero hindi naman nagulo ang mga gamit namin. Dahan-dahan kaming pumasok at nagbatsyag. Walang tao sa loob. Pero pareho naming narinig na may kumilos sa loob. Agad kong sinara ang bintana. Nagulat pa kami nang humahangos pumasok ng silid namin sina Samantha at Lenlen. May naasilip daw sa bintana nila. Dali-dali kaming pumunta doon ni Jonathan at wala naman kaming naabutan. Pero nanginginig sa takot yung dalawa naming kapatid. Tinanong ko sila kung ano ba yung nakita nila. Ang sabi ni Lenlen, 2 pares ng namumulang mga mata. Yun din daw ang nakita ni Samantha. Hindi natuloy ang midnight snack namin noon dahil nawalan kami ng gana. Doon din natulog yung 2 naming kapatid na babae sa silid. Hindi ko alam, Sir Bob, kung ano ba yung sumusunod sa amin noon at yung nakita ng mga kapatid ko, kung multo ba o aswang. Nang gabi kasing yon sa silid namin ay may naririnig kaming mga yabag sa silid ni na Samantha. Pero hindi na namin pinansin yon. Kaya nagsiksikan kami sa higaan. Kinabukasan ay nagtaka si na mama kung bakit daw kami magkakasama sa kwarto. Sinabi ko lang na natakot ang mga kapatid ko dahil nanood ng horror. Nagulat pa kami noon sa sinabi ni mama. Ang ingay raw namin at panay pa ang kaluskos namin sa silid nila. Nagtaka na lang kami noon pero hindi na nagsalita pa. Sinabi ko sa mga kapatid ko na huwag nang ikwento dahil malalaman nila na lumabas kami 10 oras ng gabi. Simula nga noon ay hindi na namin ginagawa pang lumabas ng hating gabi para lang mag-midnight snack. Tung tumanda-tanda na kami
ay nagsiset na lang kami ng lakad sa labas para kumain. Close kasi kaming magkakapatid at food trip talaga ang favorite bonding namin. Magandang araw sa inyo, boss. Tawagin na lang akong Aris, taga Bacolod City. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa nangyari sa aming magkakapatid nang minsang sumubo kaming mag-ghost hunting. Hindi naman talaga kami mga ghost hunters. Sa totoo lang, kami pa nga yung tipong taong nagtatawanan kapag may nagkukwento tungkol sa mga multo-multo. Kaya siguro nangyari sa amin ito. Taong 2022, nauso sa social media ang mga content creators na bumibisita sa mga abandonadong lugar. Yun yung madalas naming panoorin. Patapos na ang pandemic noon. Taong 2023 naman, bakasyon at wala kaming magawa sa bahay. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami ng dalawang kapatid ko, napag-usapan namin ang isang lumang bahay sa probinsya ni na Papa na maraming kwento tungkol sa mga multo. Matagal na raw na abandonado yun at sinasabing haunted ng mga taga roon. Ayon sa mga residente, wala raw nagtatagal doon kapag may nagtatangkang tumira. Hinayaan na lang daw ng may-ari at pinatirahan ng libre. Pero ilang araw lang ay umaalis din ang mga ito. May mga nakakarinig daw ng mga yabag sa ikalawang palapag kahit wala namang tao. Siyempre hindi kami naniwala at tinawanan namin yon. Si Kuya Jason ang panganay at ako ang sumunod sa kanya. Si Joey ang bunso namin na pasaway talaga. Ito yung bigla na lang tatawa kahit seryoso ang usapan namin. Basta tungkol sa mga katatakutan, tatawanan lang niya. Lagi niya sinasabi, "Sus, maniwala." Kaya isang Sabado yun, nagpaalam kami na magbabakasyon kina Lola na magulang ni Papa. May trabaho na nun si Kuya at nag-leave. Ako naman ay ka-graduate lang. Tapos yung bunsong si Joey ay mag-grade 11 pa lang nun. Ang balak talaga namin ay mamasyal at dalawin ang mga kamag-anak, lalo na yung mga pinsan naming malapit sa amin. Pero nung tumagal na kami doon ng mga 2 araw at walang maisip gawin, saka namin naalala yung sinasabing haunted house. Nasa katabing baryo lang yun ng baryo ni na Lola. Walking distance lang kung tutuusin. Pero humiram kami ng motor sa pinsan namin. Nabanggit namin na pupuntahan namin yon. Niyaya naman namin silang sumama pero agad silang umiling. Yayain lang daw namin sila sa ibang lugar, huwag lang doon. Kaya hindi na kami namilit pa. Pinigilan pa nga nila kami at sinabihang huwag nang subukang pumunta at baka mapahamak lang. Pero hindi kami nakinig at tinuloy ang aming balak. Ako ang nagmaneho ng motor ng pinsan namin at angkas ko yung 2 kapatid ko. Si Joey yung mahilig sa video. Si Kuya Jason naman ang laging skeptic. Habang bumabiyahe, puro tawanan at kwentuhan lang kami. Magdidilim na nun. Hindi namin sinabi kina Lola yung totoong pupuntahan namin kaya hindi kami napigilan. May mga dala kaming flashlight, power bank at camera. Para nga kaming mga amateur vloggers. Sa tuwing naaalala ko ang mga mukha namin noon habang pupunta sa bahay na yon ay natatawang kinikilabutan ako. Mga bandang 8:00 nang makarating kami. Pinuntahan pa kasi namin yung isang tropa ni Kuya sa lugar na yon. Pati yun ay pinagsabihan at pinigilan pa kami pero hindi nga kami nagpapigil. Isa itong lumang bahay at may sirang bakod. May mga damong halos lampas tuhod na at higit sa lahat, malayo ito sa mga kapitbahay at sobrang tahimik pa. Hindi naman nakakatakot sa unang tingin. Mukha lang siyang abandonado at sa isip ko, kaya kong tumira doon ng matagal. Ganon din yung sinabi ng mga kapatid ko. Kaya imbis na matakot ay mas nanaig sa amin ang kasabikang pumasok. Nag-record na si Joey habang papasok pa lang kami. Pinagtatawanan pa namin ang isa't isa. Wala namang nangyayaring kakaiba.
Walang malamig na hangin katulad ng mga napapanood namin. Walang anino o kakaibang presensya. Wala ring tunog ng kung ano. Sa katunayan ay medyo nadismaya pa kami. Nilibot namin ang buong kabahayan. Mas nagugulat pa nga kami sa sarili naming ingay. Wala talaga kaming maramdamang kakaiba noon, Boss Bob, pero nakuna namin ng video ang buong bahay. Nang pabalik na kami ay biglang namatay yung camera na ginagamit ni Joey pangkuha ng video. Inakala pa namin na nalobat yon, kaya hindi agad namin napanood yung mga nakunan. Pero nang pauwi na kami, Boss Bob, doon na ako nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko alam kung bakit parang ginaw na ginaw ako at medyo nanginginig pa yung mga kamay na nakahawak sa manibela. Pakiramdam ko pa noon ay may iba pa kaming kasama kaya panitingin ko sa salamin. Basta noong mga oras na yon ay kinikilabutan ako. Dala ko ang kilabot hanggang sa makauwi kami. Nagtaka pa ako dahil wala ring kibo yung dalawang kasama ko. At nang maarating nga kami ay biglang nagsalita si Kuya Jason. Siya kasi yung nasa pinakalikod. Ang kwento niya ay parang may nakahawak daw no na dalawang kamay sa balikat niya. Ramdam daw niya yung bigat at lamig. Hindi raw siya makagalaw sa sobrang kaba. Tapos si Bunso naman, parang may nakayakap daw sa kanya, samantalang hindi naman daw sa kanya nakahawak si Kuya nun. Doon na kami nagkatakutan at kinilabutan. Nang makapasok na kami ng kwarto ay doon namin naisip na panoorin yung nakunan naming video. Unang part ng video ay nagbibiruan pa kami habang papasok ng bahay. Normal lang lahat. Pero may napansin si Joey. Pinost niya yung video. May nakita siyang anino sa may pinto. Akala namin ay refleksyon lang, kaya nirewind namin. At doon nakita namin ang isang lalaking dumaan sa likod namin. Hindi gaanong malinaw ang muka, pero malinaw na dumaan. Tatahimik kaming tatlo dahil pare-pareho naming alam na wala naman kaming ibang kasamang naroon. Binalikan pa namin yung ibang video at sa isa pang clip ay nakita namin ulit yung figura ng lalaking yon. Nakatayo sa dulo ng hallway at yung huli naming nakita ay andoon siya na parang naasilip sa may hagdan. Hindi siya mukhang multo. Hindi siya yung transparent at hindi rin nakasuot ng puti. Mukha lang siyang ordinaryong tao na biglang sumisingit sa mga kuha namin. Pero ang totoo, hindi talaga namin siya nakita nun at wala rin kaming naramdaman. Yun ang mas nakakatakot. Hindi rin naman inedit ni Joey yun dahil hindi niya kayang mag-edit nang mula lang sa camera at magkakasama kami at bumabiyahe. Hindi namin natiis at naikwento namin kina Lola at sa mga pinsan namin yung tungkol doon sa nakita namin sa video. Pero alam nyo ang nakakaloko doon, Boss Bob? Wala na yung figura na yon nang ipakita namin sa kanila yung video. Yung para bang may nag-delete ng bahaging yon o basta na lang siyang nawala, kaya nasermonan kami nila Lola. Alam kong hindi inedit yon ng mga kapatid ko. Huwag na raw kaming babalik doon. Hindi raw namin alam kung anong klaseng elemento o nilalang ang naninirahan sa bahay na yon. Ang isa pang kinatatakutan nila ay baka masundan kami. Kaya nga raw maraming kwento na hindi nagtatagal doon sa bahay na yon noon dahil sa mga nararamdaman at nakikita. Ilang gabi rin kaming hindi pinatulog nang napanood namin sa video. May mga gabing parang binabangungot ako, pati na sina Kuya at Bunso. Kaya pinasya naming bumalik na ng lungsod. Pero bago kami umuwi, ay isinama muna kami ni Lola sa kakilala niyang albularyo. Mas maigi raw na wala kaming ibang kasamang iba pag nakauwi na. Napansin daw kasi niya na balisa kami at parang hindi na nakakatulog ng maayos. Alam niyang may kinalaman yon sa pagpunta namin sa abandonadong bahay at yung nakita namin sa video. Pero simula nun, pakiramdam ko ay parang palagi nang may nakatingin sa akin kapag mag-isa na lang ako. Nawala lang yung ganong pakiramdam nang magsimulang magkaroon ng healing mass sa lugar namin. After kasi ng pandemic ay may healing mass tuwing Biyernes at palagi kaming nagpupunta ng mga kapatid ko dahil parehas din kami ng nakakaranas na para bang may ibang taong naatingin sa amin kapag natutulog kami.
Kaya sa magbabalak na mag-ghost hunting dyan, huwag nyo nang ituloy yan. Ibang trip na lang. Hanggang dito na lang boss ang kwento namin.